Marami na mga fans ng LA Clippers ngayon ang excited sa kanilang bagong lineup na ito kasama si Bradley Beal, mas pinalakas pa kasama si Kawhi Leonard, James Harden, Brook Lopez, Ivica Zubac. Naging maganda ang kanilang offseason, marami ang nagbago at marami silang mga big time na nakuha. Isa na nga itong si Bradley Beal sa pinaka-latest. Pero ngayon ay hindi rin maitatanggi na mayroong malaking threat sa kanilang lineup na ito. Ang panibagong big three ito kasama si Bradley Beal, Kawhi Leonard at James Harden ay mayroong malaking problema ang kinakaharap. Mayroong mga kaaway hindi lang sa loob ng court kundi sa labas sa kanilang katawan mismo. Sabi nga nila sa NBA, kung healthy lang walang problema dyan, pero kung mayroong na-injured sa inyo, mayroong nalagas, nako mahirap yan. Si James Harden ay hindi naging healthy sa season na ito para sa LA Clippers. Dito sa listahan ito ay mayroon siyang mga groin injury at 3 yan. Yan ang kanyang majority na problem. Sa kanyang huling injury list ay sa foot, sa kanyang paa. Pero mga idol, malaking threat para sa kanya ang kanyang groin. At malay natin, tatamaan siya sa panibagong NBA season. Huwag naman sana, no? Samantalang tuhod pa rin ang malaking priority para kay Kawhi Leonard sa season na ito. Naka-recover naman siya sa kanyang torn meniscus sa kanyang kanang tuhod. Although naging healthy naman siya at nakalaro bago sila malaglag, sa ngayon ay nag-iingat pa rin itong LA Clippers patungkol dyan sa kanyang tuhod sapagkat mayroong history itong si Kawhi sa ganyan at matagal-tagal na rin po siyang ginagambala ng ganyang injury. Kay Bradley Beal naman, so far naging okay lang ang kanyang injury list para sa Phoenix Suns. Ang problema nga lang dito ay yung kanyang calf injury. Pabalik-balik po ito at meron din siyang hamstring, pero so far sa kanyang huling lista ay rest, pagpapahinga. Kung healthy lang walang problema dyan, pero dapat nilang paghandaan ang anumang sasapiting injury ng kanilang big three dahil siguradong mahihirapan sila kung sila'y malalagasan. Samantala, tapos na ang usapan, tapos na ang kadramahan kay Jonas Valanciunas. Babalik po siya sa Nuggets at siya'y mananatili at maglalaro para sa kanila. Hindi in-inform ni Jonas Valanciunas ang dalawang kampo, ang Nuggets at ang Panathinaikos, patungkol sa mga offer na to. Sa Panathinaikos, ang kanilang buong akala ay nagbigay alam na itong si Valanciunas sa Nuggets. Pero wala pala, samantalang itong Nuggets naman ay hindi nila alam na itong si Valanciunas ay nagko-communicate. Mayroong negosasyon doon sa Panathinaikos. Isang malaking foul play po ito para kay Jonas Valanciunas. Sa huli, hawak pa rin po ng Nuggets ang kontrol sa kanyang kontrata. Hindi siya makakaalis sa Nuggets kung hindi mismo bibigyan siya ng permiso. Kaya sa puntong ito mga idol ay wala siya magagawa kundi babalik siya at maglalaro para sa Denver Nuggets. So far ayaw kasing maging backup na lamang nitong si Valanciunas kay Nikola Jokic. Nais niya pa rin maging starting center at doon sa Panathinaikos mas lalo kasi siyang mapapalapit sa kanyang pamilya. Pero gayon pa man, sa pangkabuuan ay kontrolado pa rin ng Nuggets ang kanyang career at ang kanyang kontrata sa NBA.